Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Joshua. Minamahal tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito, pagpalain ng mahal na Panginoon. Hallelujah, ang kanyang dakila't mapagpalang salita. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri. Kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa ginintong pagkakataon sa dakong ito na kami iyong pinagkatipon upang sama-samang magbigay papuri at magpasalamat sa iyo sa lahat-lahat ng mabubuting bagay na gawa mo sa aming mga buhay, sa kabina ng aming mga pagkukulang at mga kahinaan bilang tao. Ngunit ang pag-ibig mo, mahal na Panginoon, ay totoo sagana sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, ngunit ang biyaya mo tabag ay natili sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. Sa oras dito, sa aming pagkinig ng mga banal mong salita, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Maging abang lingkod, tuloy na saga ng akin, wala po akong magagawa. Anoint the words, Lord, put the words in my mouth, leading prayer for the beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang sa aming pagkinig, cast out right now, and bind the power of darkness, demons of destruction, doubts and unbelief, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo na po yung makabalik, minamahal, sa ating pong mga kinauupuan. At tayo po idadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ, our dearest Savior. I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Strad Almeida, the 19th prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, blessed Almeida family, beloved children, grandchildren, children-in-law, sa lahat po ng mga anak, manugang ng ating malapastor, ay patuloy nating pinapaabot ang pagbati at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na patuloy ang ating Panginoon naghahanda ng mga tao upang kanyang kasangkapanin may taguyod. Minamahal ang banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at sa lahat po ng ating beloved webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa iba't ibang bahagi, mga minamahal ng mundo, at maging sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at buong Mindanao, at maging sa lahat po ng ating beloved Muslim brothers, mga minamahal, ay magandang araw po, minamahal sa inyo po lahat, sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran na narito, baguhan man at mga datihan. Pleasant afternoon po, minamahal sa inyo pong lahat. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Luwalhatiin ang dakil at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia. Maminumalalutigid sa lahat, ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And let's talk about the topic, the life that dominates by sin. The life that dominate by sin. Ang buhay, minamahal, na nangingibabaw ang kasalanan. Buhay na nangingibabaw ang kasalanan. What will happen when our life dominate by sin? Ano po ang mangyayari kapag ang buhay natin ay pinaghaharian ng kasalanan? Just like before, our previous lives, na our life dominates by sin. Ang buhay natin noon ay pinaghaharian ng kasalanan. Before na nakilala natin ang ating mahal na Panginoon. Wala pa po tayo sa banal na gawain ng Diyos. Tayo po'y namumuhay sa kasalanan. Say amen. Ang ating buhay ay ginugugol natin sa pagsuway, sa paglabag, mga minamahal sa kalooban ng Panginoon. Namuhay tayong makasalanan noon.
Kaya nga po, dahil tayo po'y namuhay ng makasalanan noon, we are separated from God. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, the enemies wants us to continue in sinning. Ang kaaway ng Diyos, our enemy, ating pong mga adversary, mga opponent, kaaway, kalaban ng mahal na Panginoon, all they want is, mga minamahal, mga minamahal, is continue in sinning. Tayo po'y gusto ng kaaway, they want us to continue in sinning. Ang gusto nila ay patuloy tayong magkasala. Everybody shout, praise the Lord. Dahil tuwang-tuwa sa Satanas, kapag tayo po'y nagkakasala, kapag tayo po'y gumagawa ng isang kasalanan na labag sa kalooban ng mahal na Panginoon, ang kaaway ay galak na galak. Amen. Tuwang-tuwa ang kaaway ni hindi nga lang tayo dumalo sa gawain ng Panginoon, tuwang-tuwa ng kaaway. Amen. Hindi ka makadalo? Tuwang-tuwa si Satanas. Dahil panalo siya. Diba? Hindi ka makapagbigay ng iyong igapo at ng iyong handog. Tuwang-tuwa po yan si Satanas. Amen? Hindi ka makapagpuri, hindi ka makasunod sa pananamit na may kabanalan. Tuwang-tuwa dyan ang kaaway ng mahal na Panginoon. All they want us to continue in sinning, even we know the consequences of sin. Kahit alam mo na, bilang Kristiyano, siyempre, namulat ka na sa katotohanan. Maraming aral ka nang narinig, mga minamahal. Alam mo na, mga minamahal, what is the consequences of sin? Alam mo na kung ano ang bunga, ano ang resulta kapag ikaw ay nagkakasala. Pero mga minamahal, ganun pa man, even we know the consequences of sin, mga minamahal, patuloy tayong hinihikayat ni Satanas na magkasala. Patuloy tayong itinutulak ng kaaway na magkasala, makalabag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. What will happen when our life dominated by sin? Ano po ang mangyari sa isang Kristiyano kung ang buhay niya ay pinaghaharian ng kasalanan? Amen? Dahil may mga Kristiyanong napapabayaan ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Actually, mga minamahal, yung ganitong mga Kristiyano na tinatawag na Kristiyano at namumuhay sa kasalanan, hindi po sila worthy na tawaging Kristiyano. Amen? Dahil yung totoong Christian, sabi ng Bible, word Christian, it means following the steps of Christ. Kapag tinawag kang Kristiyano, every steps of your life, mga minamahal, ito ay palaging mga minamahal according sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bawat takbang, bawat plano, bawat desisyon, bawat mong ginagawa, mga minamahal, ito'y ginagawa mo para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, sin separate us from God and bring death to our inward lives. Yung kasalanan daw po, mga minamahal, ay mayroong kapangyarihan para ihiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Which is na, ang kalooban ng Panginoon ay palagi tayong malapit sa Kanyang banal na presensya. Amen? Sapagkat walang kasing sarap kapag nabubuhay ka, ng buhay mo ay malapit sa presensya ng mahal na Panginoon. Anytime now, dumating ang mga pagsubok, dumating ang problema, dumating ang panganib, dumating ang kapahamakan, na kailangan mo ang ating mahal na Panginoon, sapagkat ikaw ay malapit sa presensya ng mahal na Panginoon. Kapag kumatok ka sa pintuan ng Diyos, dagli ang bubuksan ng mahal na Panginoon ang kanyang pintuan dahil malapit ka sa kanyang presensya. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pangangailangan, kapag kailangan mo ang Panginoon, madali niyang bigyan ng katugunan ang iyong kahilingan dahil ikaw ay malapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Say amen. Pero ang sabi dito, sin separate us from God and brings death to our inward life, that is spiritual. Ang kasalanan, ilinalayo tayo sa presensya ng Diyos. Ang kasalanan, mga minamahal, dadalhin tayo sa kamatayan. In our inward life, sa ating pong buhay, kaloob-looban nating buhay, that is spiritual life, mga minamahal, ito'y papatayin ng kasalanan. Amen. Kaya we need to hate sin. We need to hate sin because fearing in the Lord is,
Mga minamahal, to hate evil, to hate sin. Yung totoong pagkatakot sa mahal na Panginoon, kapag totoo kang takot sa mahal na Panginoon, ito po'y godly fear. Hindi po ito takot na katulad ng makataong takot. Iba ang takot sa Diyos. Kapag totoo kang natatakot sa Diyos, ikaw ay mamumuhi sa kasalanan. Kapag iniibig mo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po yung number one requirement sa isang Kristiyano. We need to love God with all our heart. Amen? Buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ibigin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang pangunahing utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. We need to love God. Buong puso, buong isip, ibigin natin siya ng higit sa pag-ibig natin sa ating asawa. Ibigin ang Diyos higit sa pag-ibig natin sa ating mga trabaho. Ibigin ang Diyos higit sa pag-ibig natin sa ating propesyon. Ibigin ang Diyos higit sa pag-ibig natin kanino man. Kailangan iibig tayo higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat sa Diyos na karapat dapat ibigin. Sa Diyos na karapat dapat mahalin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So we love Jesus. We love the Lord more than we love ourselves. Higit nating mahal ang Panginoon. Higit pa sa pag-ibig natin. Amen. Sa ating mga sarili, mahal natin ang Diyos higit pa kay nanay. Sa amen. Mahal natin ang Panginoon higit pa kay tatay. Mahal natin ang Panginoon higit pa kanino man. Kaya't kaya nating iiwan kahit sino. Huwag lang natin iwanan ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Dahil ang Diyos, ang mahal na Panginoon, siya ang ating buhay. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating kagalakan. Siya ang lahat sa atin. Kaya kapag mawala ang ating mahal na Panginoon sa buhay natin, ang buhay natin ay magiging magulo. Ang buhay natin ay magiging miserable. Amen? Sino ba rito ang tumalikod na naging masaya ang kanilang buhay? Sino bang Kristiyano ang iniwan ng kanilang pananampalataya na naging masaya ang kanilang buhay? Wala. Amen. We know privately, alam natin na kahit hindi sila magsalita, lahat ng tumalikod sa Panginoon, lahat ng iniwanan ng kanilang pananampalataya, we know privately, alam natin kahit hindi sila magsalita, hindi sila masaya na tinalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Bakit? Tayo na narito na nanatili, ramdam natin ang kagalakan, bunga ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya at all cost, kahit maraming hadlang ang kaaway, hinahadlangan tayo sa ating pagdalo, dumadalo pa rin tayo. Hinahadlangan tayo sa ating pagbibigay, nagbibigay pa rin tayo sa gawain ng Diyos. Hinahadlangan tayo sa ating pagpupuri, nagpupuri pa rin tayo. Hinahadlangan tayo sa pamumuhay ng may kabanalan, pilit pa rin nating ipinapamuhay ang kabanalan na turo ng mahal na Panginoon dahil umiibig tayo sa mahal na Panginoon. So we need to hate evil because we love Jesus. Amen? Dapat nating kamuhian ang kasalanan. Why? Because Jesus died because of that sin. Ang mahal na Panginoon, namatay siya dahil sa kasalanan na yan. So wala tayong nakikitang reason. Amen? Para ibigin ang kasalanan. Wala tayong nakikitang dahilan para mahalin ang kasalanan. Para yakapin ang kasalanan. Mga minamahal, alam natin sa ating puso, sa ating isip, na si Jesus, ang Diyos na may-ari ng ating buhay, ay namatay para sa ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Etang sabi rito, and eventually, mga minamahal, sin bring eternal death to our soul. Amen? Sa kahuli-hulihan, kapag patuloy kang magkakasala, ang kasalanan na iyong ginagawa ay magdadala sa iyo sa kamatayan ng iyong kaluluwa. May dalawang uri ng kamatayan. May mga taong, they are alive physically, but they are spiritually dead. Buhay ang kanilang katawan, amen, ang kanilang kaluluwa, ngunit ang kanilang katawan ay patay. Yung mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, they are physically alive but spiritually dead.
Amen? Tayo pong mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, buhay ang ating kaluluwa at the same time, buhay ang ating katawan sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang ibang mga tao, buhay ang kanilang katawan, pero patay ang kanilang kaluluwa dahil hindi sila naglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagat ang paglilingkod sa Diyos ay nagbibigay buhay sa ating mga kaluluwa. Kaya kung patuloy kang magkakasala ng magkakasala, na alam mo na yan ay kasalanan, alam mo na yan ay labag sa kalooban ng Panginoon, patuloy at patuloy ka pa rin magkakasala, mga minamahal, sa kahuli-hulihan, ikaw ang magsisisi sapagkat ang kasalanan ay magdadala ng kamatayan ng ating kaluluwa. Amen? At patuloy na magkasala ang tao, mananatiling patay ang kanilang kaluluwa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sin is rebellion against God. Amen? It separates us from God who promised eternal life. Sabi ng ating pinag-aaralan, ang kasalanan ay mga minamahal, pagre-rebelde. Amen? Pagre-rebelde sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ito'y maghihiwalay sa atin mula sa mga pangako na buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, ingat na ingat tayo na hindi magkasala dahil iniibig natin ang Diyos to prove that we love God. Amen? Tayo po'y nag-iingat na hindi magkasala. Everybody shout, praise the Lord. Nag-iingat ka na hindi magkasala dahil ang gusto mo, patunayan sa Panginoon na iniibig mo siya. How can you prove that you love God if you are continuing sinning? Paano mong mapapatunayan na mahal mo ang Panginoon pero patuloy kang nagkakasala? Ha? Paano natin mapapatunayan na mahal ko ang Panginoon? Sometimes, mga minamahal, magaling tayong bumanggit ng mahal natin ang Diyos. Amen? But we don't know what is the meaning nung sinasabi natin na mahal natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Diba? To prove that you love God. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Kapag iniibig ninyo ako, ingatan ninyo ang aking mga utos. Kapag ingatan mo ang utos ng Panginoon, hindi ka magkakasala. Ngunit kapag hindi mo ingatan ang utos ng Panginoon, magkakasala ka at magkakasala. At kapag patuloy kang magkasala, paano mong mapapatunayan sa iyong isip, sa iyong puso, sa maraming tao na nakapaligid sa iyo na mahal mo ang Diyos? Amen? So, dinadaya mo ang iyong sarili. Hindi mo kailanman madadaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero patuloy kang nagkakasala, wala kang ibang dinadaya, kundi ang mahal na Panginoon o ang sarili mo. Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi mo madadaya kailanman ang mahal na Panginoon. Kapag sinabi mong mahal mo ang Diyos, pero patuloy kang gumagawa ng kasalanan na alam mo namang kasalanan, wala kang ibang dinadaya kundi ang sarili mo. In the end, ikaw din ang magsisisi. Romans chapter 6 verse 23. Basahin natin ang Biblia. Aklat ng Roma 6:23. Dito po sa Aklat ng Roma, Kabanata ay 6, at ang talata ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Amen? Kaya in this church, matapang nating itinuturo sa tuwing tayo po'y nangangaral ng anak ng Diyos ay kailangang talikuran ang kasalanan. Sapagat sabi ng Biblia, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kapag tumalikod ka sa kasalanan, may pangako ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, Jesus tells us to turn away from all appearance of evil. Lahat po ng kasalanan. Then we receive God's forgiveness. Matatanggap natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. And the Lord wipe away all our sin. Amen? Lilinisin. Imagine, gano'ng kabuti ang mahal na Panginoon since birth.
Mula sa iyong pagkabata, ikaw ay tumanggap sa mahal na Panginoon, 40 years old ka na. Yung kasalanan mula ng iyong pagkabata hanggang sa 40 years old ka na tumanggap ng baptism in Jesus' name, heartily, buong puso kang tumanggap, ha? Sapagkat may mga nagpapabautismo na hindi buong pusong tinatanggap, mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. May nagpapabautismong napipilitan lang. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. They accept baptism in Jesus' name, but not heartily. Hindi po buong puso. Kaya walang bisa ang kapangyarihan ng bautismo kapag tumanggap tayo ng bautismo na hindi buong puso. Kaya rin-required natin ang lahat ng tumatanggap ng bautismo sa tubig sa mahal na Panginoon. Tanggapin nila ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas at kaluluwa, at tumanggap ng bautismo, at ang kapangyarihan ng bautismo, minamahal, ay magaganap sa kanilang buhay. Ano ang kapangyarihan ng bautismo? Ang kapangyarihan ng bautismo ay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pag taos-puso kang tumanggap ng bautismo, ang kasalanan mong naipon mula sa iyong pagkabata hanggang ikaw ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, the Lord wipe away all that sin. Lilinisin. Everybody shout, praise the Lord. Kalilimutan ng mahal na Panginoon. Pumatay ka ng tao, nanggahasa ka, gaano man kabigat ang iyong kasalanan, kapag ikaw ay tumanggap ng taos-puso ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat ng iyong kasalanan ay lilinisin ng Diyos at kakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ni Beloved Muhammad Baser, mahal na pastor, ako'y pumatay ng tao. Ang dami ay kasing dami ng makakarga sa isang dump truck. Just imagine, mga minamahal. Ganon karami yung kanyang tao na pinatay. Sabi ng mahal na pastor, gaano man kapula, gaano man kaitim ang iyong kasalanan, ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. But the gift of God is eternal life. Wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay ka physically, spiritually, mamamatay ka. Kapag patuloy kang magkasala ng pagkasala na hindi mo bigyan ng puwang ang iyong sarili na talikuran ng kasalanan, pagpikit mo dito sa lupa, kapatid. Amen? At ikaw ay nababalot pa, nagugumon ka pa ng kasalanan, pagpikit mo dito sa lupa, wala kang ibang pupuntahan kundi init ng apoy, kung saan doon parurusahan ng mahal na Panginoon ang mga taong umibig sa kasalanan. Dalawa lang ang ating iibigin dito, ang mahal na Panginoon. Amen? Kapag umibig ka sa kasalanan, ang pag-ibig ng Diyos ay lalayo sa iyo. Kapag umibig ka sa ating mahal na Panginoon, lalayo ka sa kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Amen? It is foolishness, kamangmangan. Ang alam mo ng apoy at maglalaro ka pa rin ng apoy. Siyempre, kapag maglaro ka ng apoy, malaki ang posibilidad na ikaw, mga minamahal ko, ay mapasok. It is foolishness. Alam mo nang mapapasok ka, alam mo nang mapanganib, alam mo nang mapapahamak ka, alam mo nang mawawasak ka, alam mo nang mapapariwara ka, pero patuloy ka pa rin na maglalaro, mga minamahal, sa kasalanan na siyang ikakapahamak ng iyong kalo. It is foolishness. Kamangmangan po yun. Amen? Dahil kapag ikaw ay pantas, say amen. Say amen. Matalino kang Kristiyano, mamumuhi ka sa paggawa ng kasalanan dahil iniibig mo ang mahal na Panginoon. Diba? Mahal mo ang Diyos. Lord, I love you. There is Jesus. With all my heart, with all my soul, with all my strength, with all my mind, I love you. There is Jesus. Amen? Pag iniibig mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, loving the Lord is hating evil. Mamumuhi ka sa kasalanan, mamumuhi ka sa kasamaan kapag umiibig ka sa ating mahal na Panginoon. First reason, why do we need turning away from sin? Unang rason, bakit kailangan nating tumalikod sa kasalanan? When we sin that, we have assurance, mga minamahal, of gaining eternal life, eternal reward for the fruit of our labor and the fruit of our faithfulness. Kapag tayo po ay tumalikod sa kasalanan, magkakaroon tayo ng katiyakan. Amen? Talikod sa kasalanan, magkaroon tayo ng katiyakan to gain eternal reward, para maangkin ang walang hanggang gantimpala galing sa mahal na Panginoon. That is the fruit of our labor. Amen? Fruit of our faith.
na bumabaon sa puso ng mahal na Panginoon every time we committed sin. Nasasaktan ng mahal na Panginoon. Walang ibang nasasaktan kapag ikaw ay nagkakasala, kundi ang mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng banal na Biblia, mga minamahal, the time that we committed sin, sa panahon na gumagawa ka ng kasalanan, ilinilingon ng Panginoon ang kanyang paningin. Lumilingon ng Panginoon, ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nagkakasala. Kaya kapag nagkakasala tayo at kasalukuyan, gumagawa tayo ng kasalanan, ilinilingon ng Panginoon ang kanyang paningin dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay magkasala. 2 Corinthians chapter 5 verse 9 after verse 10. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatay 5, talatay 9 hanggang 10. Kaya't ang aming namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ito po yung salita ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa Korinto. Kapitulo 5, ikalawang Korinto, Kapitulo 5, verse 9. Ang sabi rito, mga minamahal, in verse 9, wherefore we labor, that whether we present or absent, we may be accepted of Him. Kaya't aming namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o hindi man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Amen. This standard life, mga minamahal, pleasing God, pleasing the Lord. Sabi niya, mga minamahal, kami nagsusumikap, maging sa tahanan man o wala man. Sabi ng Biblia, mga minamahal, amin din namang pinagsusumikapan na maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Yun po, mga minamahal, ang goal. Yun po ang mission ng totoong Kristiyano. Mamuhay tayong kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anytime now, mag-take place ang rapture. Tumunog ang huling tunog ng trumpeta sa isang kisap mata. Kapag tayo po'y masumpungan at madatnan ng Panginoon na namumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, 100% we are ready for rapture, minamahal. Amen? Sabagat ang Panginoon ay babalik katulad ng isang magnanakaw. Hindi magpapaalam ang Diyos kung kailan siya darating. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa panahon na hindi natin inaasahan, doon pababalik ang Panginoon. Pero sa panahon na ating inaasahan, hindi dyan ang oras ng pagdating ng Panginoon. It is biblical. Darating siya sa panahon na hindi mo ina-expect. Darating siya sa panahon na hindi mo inaasahan. So ibig sabihin, kailangan maging handa tayo anytime, anywhere, mga minamahal, para kung dumating man ang mahal na Panginoon, hindi tayo may iwan sa pagdating ng ating buhay na Diyos. May iwan. Amen? Sabi ng Biblia, dalawang taong nasa gilingan. Ang isa'y iiwan at ang isa'y kukunin. May dalawang babaeng naglalakad sa bukirin. Ang isa'y iiwan, ang isa'y kukunin. May maiiwan, may kukunin. Amen? Make it sure kapatid. Tiyakin mo kapatid, na sa pagdating ng mahal na Panginoon, ay may sama ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag magbaka sakali. Tiyakin natin na sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, tayo isa na kukunin ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong papayag na may iwan sa pagdating ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang sino mang may iwan, pagsisisihan nila na sila'y ipinanganak pa sa ibabaw ng lupa. Everybody shout praise the Lord. Sapagkat malalim, mas mabigat ang parusa na tatanggapin ng mga taong nakakilala sa Diyos at hindi pinahalagahan ang kaligtasan na binigay ng mahal na Panginoon kaysa doon sa mga taong hindi talaga lubusan nilang nakilala ang ating mahal na Panginoon. Pero ikaw, ako, tayo na narito na napangaralan at naipaunawa na sa atin ang salita ng Panginoon at hindi natin pahalaga ng kaligtasang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas mabigat ang hatol, mas mabigat ang parusa na ating tatanggapin. Pagsisisihan natin na tayo pa'y ipinanganak kapag maiwan tayo sa pagdagit ng ating mahal na Panginoon. We need to make it sure. Dibdiban ang paglilingkod. Hindi ito biro.
minamahal, totoo ang paglilingkod. Dapat dibdiban, makatotohanan ang ating paglilingkod at pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Second reason, why do we need turning away from sin? Pangalawang dahilan, bakit kailangan nating tumalikod sa kasalanan? We need to turn away from sin because, mga minamahal, God commanded us not to commit sin. He commanded us not to commit sin. Tayo po'y inutusan sapagkat ang Panginoon ayaw nang magkakasala tayo dahil sa isang kasalanan. Mga minamahal, unti-unti tayong lumalayo sa Panginoon. Pangalawang kasalanan, pangatlong kasalanan, malayo na tayo sa presensya ng Panginoon. Oo, dumadalo ka, pero dahil sa iyong kasalanan, you are guilty of your own sin. Mahirap mong maramdaman ang presensya ng Diyos. Say amen. Say amen. Kapag alam mong ikaw ay nagkakasala, alam mong ikaw ay may tinatagong kasalanan, alam mong hindi nalulugod sa iyo ang Diyos, you're guilty of your own sin. Amen. Mga minamahal, hirap na hirap kang maramdaman ang presensya ng Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Huwag mong hahayaan na palaging ganyan ang iyong sitwasyon. Pag nararamdaman mo, mga minamahal, amen, milya-milya na ang layo mo sa Diyos, hindi mo na maramdaman ang kanyang presensya, magdahan-dahan ka ng pumunta ng pastoral house, mag-alay ng 3 araw na ayuno, 5 araw na ayuno, 10 araw na mga pag-aayuno. Right after na ikaw ay matapos ng iyong fasting, mararamdaman mo, mga minamahal, yung pag-refresh ng Diyos, mga minamahal, sa iyong pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. 1 John chapter 3 verse 6 after verse 7. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanata ay 3, at ang talata ay 6 hanggang 7. Ang sino mang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya, ni hindi man nakakilala sa Kanya. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Sa verse 6, whosoever abideth in Him, sinneth not. Whosoever abideth Him, sinneth not. And whosoever sinneth hath not seen Him, neither known Him. Ang sino mang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Palakpakan natin ang Panginoon. Because you are abided in Him. Kaya, nag-iingat ka na hindi magkasala. Ang lahat ng nag-iingat na hindi magkasala, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ingat na ingat tayong magkasala dahil ayaw nating malayo tayo sa presensya ng Panginoon. Say amen. Ito ang sabi rito, whosoever sinneth hath not seen Him, neither known Him. Ang sino mang patuloy na nagkakasala ay hindi pa nakakita sa Kanya at hindi nakakakilala sa Kanya. Amen? At kahit pala anak ka na ng Panginoon, ikaw ay Kristiyano na, at patuloy kang gumagawa ng kasalanan, ang ibig sabihin daw po noon ay hindi mo pa siya nakilala at hindi mo pa siya nakita. In verse 7, little children, let no man deceive you. He that doeth righteous is righteous, even as He is righteous. Mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumaganawang katuwiran ay matuwid, sapagkat mga minamalang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos ng katuwiran. Ang gumagawa ng matuwid ay matuwid sa paningin ng Panginoon, at ang gumagawa ng kasalanan ay makasalanan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, third reason, why do we need turning away from sin? 1 Corinthians chapter 15, verse 34. Ito po yung last verse na po, minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanata 15, talata po ay 34. Praise the Lord. Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag mga kasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Amen.
Palakpakan natin ang Panginoon. Isunod natin ang isang talata, mga minamahal. Matthew chapter 5, verse 16. Amen. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanata ay 5, at ang talata ay 16. Lumiwanag na gayon sa inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Sabi rito, sin not only separate us from God, it is also harm our body and harm our soul. So, both physical and body, kapag ikaw ay nagkasala, makakapanakit ito sa iyong kaluluwa at the same time sa iyong katawan. Kaya, makita mo mga minamahal, bunga ng kasalanan, kapag hinug na ang kasalanan ay magbubunga ng karamdaman. Amen? Kapag malala na ang karamdaman, dahil malala na ang kasalanan, ang karamdaman ay magbubunga ng kamatayan. It is also harm our body and also harm our soul. At ang sabi rito, mga minamahal, quench the flame in our heart. Yung kasalanan pinapatay. Yung apoy sa puso natin. Yung apoy ng paglilingkod ba? Ningas, yung alab, yung apoy sa paglilingkod, yan po'y kailangan palaging nariyan yan sa ating puso. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan ang puso natin ay palaging nag-aalab ng apoy. Palaging nag-aalab, nagniningas. Dapat palagi ang ating puso ng pag-iibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Merong isang testimony, mga minamahal, isang pastor ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Na kapag tayo po'y lumalakad sa dilim, hindi tayo maano. Bakit po, mga minamahal, sa ulo natin mayroong liwanag, sa puso natin mayroong liwanag. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang misyon ng kaaway ay puksain ang mga lingkod ng Diyos. Yung mga taong tapat at mainit na naglilingkod sa Panginoon. Ang misyon ng kaaway ay patayin sila, puksain sila. Kaya mga minamahal, ito'y kanilang ginagawa, ngunit hindi sila nagtatagumpay. Sabagat sabi ng Biblia, ang mga anghel ng Diyos ay nag-iingat sa mga taong matutuwid. Amen. May mga anak ng Diyos na pilit at gustong puksain, patayin ng kaaway. Ngunit hindi nila magawa dahil ito'y iniingatan ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Merong isang mga minamahal miyembro ng satanismo. Everybody shout, praise the Lord. At the same time, witchcrafting and occulticism, sila'y nagpa-practice ng witchcrafting. Amen. Ang kanilang misyon na ibinigay sa kanila ay patayin yung maiinit na Kristiyano. Yung mga tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. One time, may isang Kristiyanong gusto nilang patayin. Mga minamahal. Amen. Ngunit pagdating ng dilim, hindi nila mapuksa-puksa sapagkat ang anak ng Diyos ay nagliliwanag. Ang kanyang ulo ay nagliliwanag. Ang kanyang puso ay nagliliwanag. Kapag tayo po'y matuwid at naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon, ang liwanag ang siyang nagpuproteksyon at bumabalot sa ating katawan upang hindi tayo kayang saktan, mga minamahal, ng gawa ng kaaway. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, quench, amen, pinapatay yung flame, yung apoy sa ating mga puso. At magtataka ka, wala ka ng gana manalangin, walang ka ng gana magpuri, wala ka ng gana dumalo, lahat ng mga spiritual na mga aktibidades ay wala ka ng gana sapagkat ang apoy sa puso, ang alab, ang init sa iyong puso ay pinatay na ng kasalanan. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pervert, even mga minamahal, our mind, perverted our desire, serving the Lord, even our thinking are possible to be reprobate. Mga minamahal, kayang baluktutin ng kasalanan yung ating spiritual desire. Amen. Kukunin ito, sisirain ito ng kaaway. Mga minamahal, kahit po ang ating isip, mga minamahal, ay patitigasin ng kaaway. Hindi lamang ating puso upang unti-unti tayong lumayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapatid, kapag nararamdaman mo na ikaw ay unti-unti nang lumalayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, gumawa ka ng paraan upang hindi magtagumpay ang gawa ng kaaway sa iyo. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:34, if we are not living holy and sanctified, mga minamahal, the world will not see Jesus.
kapag hindi tayo, mga minamahal, mabuhay perfectly in the sight of the Lord, living holy life and sanctified in the Lord, the world, mga minamahal, will not see Jesus. Hindi nila makikita si Jesus sa buhay mo. Amen. Everybody shout praise the Lord. Paano makikita si Jesus sa buhay mo? Nagiinom ka pa. Paano makikita si Jesus sa buhay mo? Nagsisigarilyo ka pa. Paano makikita si Jesus sa buhay mo? Everybody shout praise the Lord. Kung hindi ka lumalakad ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. If you don't, mga minamahal, want living a holy life and sanctified life, sabi ng Biblia, ang nakakalungkot, hindi makikita ang mahal na Panginoon sa buhay mo. Naglilingkod tayo, mga minamahal. First reason why we serve the Lord, dahil gusto natin makita ang liwanag, makita ang ilaw, makita, mga minamahal, na tayo'y liwanag asin ng sanlibutan ito. Makita ng iyong mga anak, makita ng iyong pamilya, makita ng iyong kapatid, ng iyong mga kapitbahay, na si Jesus ay nasa iyo at ikaw ay namumuhay dahil kay Kristo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Last verse in Matthew 5:16. Sabi ng Biblia, let your light so shine among men. Amen. Hayaan mo ang liwanag makita sa iyong buhay. Let your light so shine among men. Yan ang pakinabang natin dito sa lupa. Makita si Kristo sa buhay natin. Makita ng maraming tao ng paglilingkod ay kapaki-pakinabang. Makita ng maraming tao na kapag tayo po'y maglingkod, mga minamahal, makita nila ang liwanag ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. We are living testimony. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ingatan mo ang iyong patuto, ingatan mo ang iyong pagkakristyano, ingatan mo ang iyong pagkatawag, ingatan mo ang iyong pagkahirang, mga minamahal, makikita ng maraming mga tao ng paglilingkod ay may kapaki-pakinabang. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mo yung bawat sa Diyos. We are the light of the world. Ano ang pakinabang ng ilaw kung ito'y ilagay sa loob ng baon? Sinisira mo ang Ebanghelyo, kapatid. Sinisira mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Kapag ikaw ay namumuhay pa sa kasalanan, sabi ng Biblia, let your light so shine among men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Para maluwalhati ang Ama natin sa langit. Ipakita natin na tayo matuwid na lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi na natin kailangan pang mag-share, mga minamahal. Hindi na natin kailangan pang maghayag sa ating mga kapitbahay. Makita lang ng kanilang dalawang mata na si Kristo ay nananahan sa atin. Makita lang ng kanilang dalawang mata na tayo'y totoong ilaw, asin ng sanlibutan ito. Ang maraming mga tao hinalapit sa mahal ng Panginoon. Dahil every time na tayo po'y gumagawa ng mabuti, every time na tayo po'y lumalakad ng may kabanalan, mga minamahal, ating ipinapakilala si Kristo sa maraming mga tao. Sabi ng banal na Biblia, if my name lifted up, I will draw all men unto me. Itaas mo ang pangalan ng Diyos sa magitan ng iyong paglakad sa kalooban ng mahal ng Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa mga oras dito, minamahal. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wakas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa cross ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tayo'y pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Unawain natin ang awiting ito. Sasambahin kita
sa akin nagtulad mo. Thank you, Jesus. Pag-ibig mo wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Hallelujah. Dahil sa'yo tanging Thank you, Lord. Salamat pag-ibig mo, mahal na Panginoon. ako Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat sa pagtanggap mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. kita at purihin ka. Bilang tanda ng aking pagmamahal. Sabay-sabay tayo umawit. Sabay-sabay mapuri. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Pagmamahal mo ang lahat, aking ataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, inaalay ko sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mo pangalan, aking ataas. Panginoon Jesus, aking Diyos, inaalay ko sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mo pangalan, aking ataas. Panginoon Jesus, aking Diyos, inaalay Purihin natin ang mahal na Panginoon. Buong puso tayo umawit sa Diyos. Hallelujah. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mo pangalan, aking ataas. Panginoon Jesus, aking Diyos, inaalay ko sa'yo Ay, ko sa'yo. Yes, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Iniibig ka namin, mahal na Panginoon. Iniibig ka namin. Iniibig ka namin, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Iniibig ka namin. Iniibig ka namin, mahal ng Panginoon. Higit ka din naman. Ang pag-ibig namin ay sa'yo. We love you, Lord. We love you. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
ka namin, mahal na Panginoon. Higit pa sa pag-ibig namin sa aming sarili. Kami umiibig sa iyo na higit ka nito man. Turuan mo kaming mamuhi sa kasalanan, mahal na Panginoon. Ikaw ay namatay dahil sa aming kasalanan. Ikaw ay namatay dahil sa aming kalikuan. Napako ka sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay napayumay dahil sa aming kasalanan. At dahil kami umiibig sa iyo, ang aming puso'y namumuhi sa kasalanan. Galit na kaming puso sa kasalanan, Panginoon. Dahil ikaw ay nabayumay dahil sa aming kasalanan. We love you, Lord. Sabihin natin, we love you, Jesus. Sabihin natin, mahal ka namin, mahal ng Panginoon. Mahal ka namin, Lord. Turuan mo kaming ibigin ka ng buong puso, mahal ng Panginoon. Sa oras nito, minamahal. Tayo minamahal ko sa pagsisisi. Bago tayo kumain ng tinapay, na simbolo ng katawan ng Panginoon, uminom ng ubas na simbolo ng dugo ng Panginoon, ipinapaalala ko sa inyo, minamahal, ng kaligtasan nating tinanggap ay hindi biro ang hirap na dinanas ng mahal na Panginoon. Bago natin makamtan ang kaligtasan ito, hindi biro ang hirap. Yung hirap na yun ay ramdam ng Panginoon sapagkat siya'y nakasuklob sa laman, mga minamahal. Kaya't ramdam niya ang sakit, ramdam niya ang hirap. Sabi ng Biblia, aklat ng 2 Korinto, ang kabanat 26. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong ito, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya ay dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng Panginoon, ng saro ng Panginoon, ng hindi karapat, dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. At bago tayo kumain, tayo puna'y magsisi, minamahal. Bigayin natin ang ating puso sa pagsisisi. Upang ang ating pagkain at pag-inom ay maging biyaya, maging pagpapala. At kung sa tingin mo naman ay hindi ka karapat dapat na makisalo, kumain at uminom ng saro, dahil ikaw ay nagkasala, kapag hindi ka naman makipag-partake at makisalo, magkakasala ka pa rin, kapatid. We have no choice. Ang choice lang natin is lumapit ng magpagpakumbaba sa mahal ng Panginoon upang mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga pagkukulang at ating maranasan ng pagpapatawad ng mahal ng Panginoon. Tayo mo'y manalangin sa oras dito. Mapagpalang Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat sa oras dito, mahal ng Panginoon. Kami dumudulong sa iyo, nagsusumamo, Diyos, na kami yung kapagaan, kawan.
Wala kaming may tatago, Panginoon, sapagat lahat ng bagay ang sa'yo. Ano man ang aming mapagkukulang, ano man ang aming pagkakasala, mahal na Panginoon bilang tao. Kami tao lang, mahal na Panginoon, sadyang mahina. Patawad kung minsan na pagbibigyan namin ang aming mga kahinaan. Hallelujah! Patawad, Lord, sa aming mga pagkakasala. Dalangin namin ang iyong pagpapatawad, Lord. Linisin mo kaming puso, kaming isip sa oras na ito. Pagpalain mo kami tugasan ng iyong banal na dugo at tumigil sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hawakan po natin ang tinapay na ito, mga minamahal. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, aklat ng unang Korinto, ang kabanata 11, ang talati 23 hanggang 24, ating itaas ang tinapay na ito. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipinagkanulo. Siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay. At ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay na ito. Hawakan natin ang ubas na ito. Ang ubas na ito ay simbolo ng banal na dugo ng Panginoon. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ng ating kasalanan. Kung walang Kristo na namatay at nagpadanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. In verse 25, at gayon din naman, hinawakan ng Panginoon ang saro pagkatapos ng makahapon. At ito ang kanyang sinabi. Ang sarong ito ay siyang bagong tipar sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Palakpak natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Worship the Jesus. Thank you, Jesus. Malakas na palakpak. Ibabot natin ang ating pagpupuri. Pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Salamat! Salamat! Salamat sa mahal ng Panginoon. Patuloy nating awitan ang Di ating mabilang ang mga latay at ubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumalaya, banal mong dugo. Lilipad, inalimuy ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa langit. Sa
Yes, Lord. para sa aking sana. Inako mo lahat ng dusa na patay para sa aking sana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much. Minamahal tayo po'y manalangin sa oras nito para sa ating mga pangangailangang espiritual, pangangailangan nating material, minamahal, financial man, ano man ating desire ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon. Ano tigit, idalangin natin na kalakasan espiritual, na kaya nating pagtagumpayan ang anumang ating kahinaan, ating mga pagkukulang sa pangalan ng Jesus. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan. Mahal na Panginoon, sa apong ito, ay di tumimo sa aming puso, maunawaan namin, Panginoon, patunay na kami umiibig sa iyo. Ay ang aming pagkabuhi sa paggawa ng kasalanan. Ingatan mo kami na hindi magkasala. Ingatan mo kami na hindi mahulog sa lumang tukso, mahal na Panginoon. Hindi kami mawalay, malayo sa iyo. Manatili ang ningas, alam sa aming mga puso, sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo kami sa material, Panginoon, sa financial, sa spiritual man naming pangangailangan, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Asa pa ito mag-contact, mga minamahal, ipataw natin kabilang kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman, anumang sakit, problema, lutasin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y manalangin sa oras na ito sa ating pong mga webcast viewers, sa mga minamahal gadgets, yung mga gadget, ipatong po ninyo yung kamay, samahan po ninyo kaming manalangin sa oras na ito. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, Lord, kami po'y narito sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Dumudulog sumamo na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat iya sa amin. Sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, anumang karamdaman naming taglay ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Anumang problema naming kinakaharap ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, panghinat, malupaypay, mga panlalamig, mga pag-aalinlangan, hadlang sa mga pagpapala, sa pangalan ng Jesus. Cast out right now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, minamahal. Praise the Lord. Itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love toward the rest of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po na'y dumako sa ating special love offering. Aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Harold Francisco, para sa pananalangin. Hallelujah, hallelujah. Sa makapangyarihan at papagpalang pangalan mo aming mahal na Panginoong Hesus, may pong dalangin mahal na Panginoon, hallelujah, na pagpalain niyo po mahal na Panginoon ang bawat kapatiran, mahal na Panginoon, na nagbibigay ng kanilang special love offering, mahal na Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon, ibalik niyo po ng makalibong beses, mahal na Panginoon, mga pagpapala at biyaya, mahal na Panginoon, na itong special love offering po, mahal na Panginoon, magamit po, hallelujah, sa banal na gawain, mahal na Panginoon, sa mga pangangailangan, pagtugon po sa mga pangangailangan, mahal na Panginoon, hallelujah, ito po yung aming samot dalangin, hallelujah, sa pangalan ng aming pinakamamala Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin ang kanyang dakilat banal na pangalan para po sa ating additional announcement regarding po sa ating minamahal regular services. Ang ating pong banal na gawain every Wednesday po, minamahal, ay
ay mga minamahal, alas 4 ng hapon, alas 8 ng gabi tayo po ay matatapos. Every Friday, overnight prayer, alas 10 ng gabi ang ating simula at tayo po ay matatapos. Minamahal ay madaling araw na po ng Sabado, alas 3 ng madaling araw. Every Sunday po, minamahal, ang ating simula ay alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon tayo po ay natatapos. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala, magbuhos ng mga biyaya. At this coming, mga minamahal, February 8 and February 9, 2025 po, mga minamahal, next year na po, yung ating 50th church anniversary. Ito po ay golden church anniversary po natin. Ay required po sa lahat ng ating mga beloved choirs, youth choir, adults choir, finest choir, mga minamahal yung 20 days fasting above, mga minamahal. At kung kaya po natin, mga minamahal, ng mga mahaba-habang ayuno, ay pwede po natin isagawa. Ngunit kung hindi naman po, ay pwede po tayong mag 2 meals, mga minamahal. Ang importante ay makaabot po tayo ng 20 days above para sa lahat ng mga tumatayo din po sa pulpito, mga minamahal. Pumunta man tayo o hindi, amen, amen, ay mga minamahal, ito po ay applicable po, mga minamahal, sa lahat ng mga beloved choirs. Pumunta man tayo, hindi, mag-alay po ng pag-aayuno para sa ikatatagumpay ng ating 50th church anniversary. Praise the Lord. At regarding po, mga minamahal, sa ating kanal, amen, meron na po tayong 10 semento dyan, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, sapat na po yan para matapos yung ating mga minamahal, open canal, yung ating daanan papunta sa likod, mga minamahal, at kinakapos lang po tayo sa buhangin, kaya hindi po natin natapos yan. At kung kayo po ay nahihipo, pwede po kayong mag-pledge, mga minamahal, ng buhangin or cash para ibili natin ng buhangin. Mga minamahal, para this coming Sunday ay tapos na po, mga minamahal, yung ating kanal dyan sa gilid. At loobin na mahal na Panginoon, dito naman po tayo sa kabila maggagawa ng kanal, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. At mga minamahal, kung kayo po ay may mga gusto din po niyo mag-pledge ng ating pong panambak sa ating dadaanan, sapagkat mga minamahal, kung kayo po ay magbibigay ng panambak, yung graba lang po, mga minamahal, para hindi na po maging maputik yung ating daanan. Ito po ay para din po sa inyong convenient, mga minamahal. At ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon, yung ating pong mga pledges, huwag po natin kakalimutan, mga minamahal, upang ibuhos ng mahal na Panginoon ang mga pagpapala. At wala naman po tayong iba pang mga announcement, mga minamahal. Tayong na lamang po tumayo. Aking binibigay ang buong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, kindly, beloved Brother Ronel Bacabak, minamahal, tayo po lahat ay tumayo at sama-samang manalangin. Maging sincere po tayo sa pananalangin natin sa ating closing prayer para makarating tayong ligtas payapa sa ating mga tahanan. Ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Opo, mapagpala namin ang mga banal. Sa iyo pa rin nakilama ka pa ang pangalan namin, pinakababala pa Isus. Mag-isos sa mga Panginoon, kami taas puso po nagpapasalamat nila Panginoon. Tapos po yung balgaway na maging matagumpay. At iyo pa rin naman Panginoon, hali pinapadaba sa amin. Yung banal, matamis yung presensya mga Panginoon na bigay, mga kalakasan sa paglilingkod sa iyo mga Panginoon. At maging man po sa banal na salitangan, may pakinggan mga Panginoon, ang bigay kalaman, karunungan. At iba mga Panginoon sa paglilingkod sa iyo, mga Panginoon, kayo mga Panginoon, aming pagdalangin. Ano man mangyari sa mundo ito, mga Panginoon, pangawakan mo kami, patibayin mo kami, mga Panginoon, hanggang sa pagbabalik, mga Panginoon. Wala po kami magagawa sa sarili, mga Panginoon, sa lamang kami amasa, mga Panginoon, kaya kailangan namin tulong mo sa araw-araw namin, mga Panginoon, kinakaharap, mga Panginoon. Huwag mo kaming pabayaan sa lahat ng mga anak, mga Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. At maging man po, samantala pa rin namin pag-iulay, mga Panginoon, ikaw pa rin mag-ingat sa amin, sa aming pagtatabuhok, mga Panginoon, sa aming pag-iulay, mga Panginoon, iparating mo kami sa mga tahanan na ligtas, sa bawat isa, mga Panginoon, at muli mo kaming ibalik. Susunod pa rin bahagi ng iba na gawain, mga Panginoon, pang sama-sama ka namin, sambahin sa Espiritu sa katotohanan, at ito pa rin samot dalangin sa makapangyarang pangalan mo, mga Panginoon Isus. Amen. Praise the Lord. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all.